umattend naman ako ng misa kasama ng crush ko. Kapag ama namin kasi, syempre hawak niyo yung kamay ng isa't isa, di ba? Kapag yung katabi mo yung crush mo, mag-holding hands kayo. Ay! Ang harot! Oh my God! Sisimba na nga lang ang harot. 안녕하세요. 전입니다. Hi! Simbang gabi na naman. Tayo'y gising na, patulog pa lang ang buwan. Wow, tama ba yun? So, simbang gabi. Ito yung isa sa mga Christmas traditions sa Pilipinas. Simbang gabi is a series of mass you attend for consecutive 9 days before Christmas. Ito pala yung parang paghahanda mo for Christmas or yung birth of Jesus. Akala ko yung simbang gabi at Misa de Gallo, iisa lang. Pero apparently, yung Misa de Gallo pala is for madaling araw, tas simbang gabi is, well, for gabi. I had to look into the history of it. And Misa de Gallo talaga yung una. Ito yung panahon pa ng mga Spaniards eh. Since majority ng workforce of the Philippine community was farmers, they had to get up very early. Hindi nila kayang iiwan yung farm nila para umattend ng misa, Misa de Gallo, which was very early morning misa, para maka-cater sa work schedule or work habits ng mga magsasaka. Pero fast forward sa modern days right now, yung working habits na ng mga tao nagbago. And medyo mahirap na gawin yung Misa de Gallo na attend ka ng misa ng ganong kaaga. That's why na-introduce to yung simbang gabi para if ever maswak yun sa schedule ng work mo, you can attend the mass after your work hours. And ayun, so merong Misa de Gallo which starts at early morning, mga 4, 5, 6 a.m. And there's also Simbang Gabi which starts at 8 p.m. Pero merong iba nagsa-start 4, 5 p.m. eh. And I've also seen posts na kapag daw umattend ka ng Simbang Gabi, like kinompleto mo yung 9 days of Simbang Gabi, a wish will come true? Totoo ba yun? Naka-attend po ako ng Simbang Gabi a few days ago. Bibili lang sana kami ng nanay ko ng puto bumbong. Tapos naabutan pala namin yung simbang gabi. And total parang andun na kami. Sabi namin, makinig na lang din tayo. And tapusin na lang natin. Hi! Anyong, nasa ano po ako kayo? San Sebastian Cathedral, which is the nearest, not the nearest, parang pinakamalaking simbahan dito sa tinitirhan kong Lipa City. And sobrang dalas namin dito dati kasi nag-attend kami ng misa every Sunday. Umattend kasi ako ng elementary sa Lasal dito sa amin, which is a Catholic school. Meron kaming subject na Christian living. One of the requirements nung LM is yung mass card. Alam niyo ba yun? So we went to the San Sebastian Cathedral a lot during our elementary days. Ang daming beses na naka-attend yung mom ko ng misa. Ngayon pa lang siya parang nakinig talaga at nagets yung mga nangyayari. Kasi ngayon lang ako nagkaroon ng kakayahan na i-live translate for her yung mga sinasabi ni Father, lalo na during homily. Kasi nung bata ako, wala pa akong kakayahan gawin yun. And wala rin akong attention span gawin yun. Kasi Sunday yun, di ba? Pas gigisingin kami para umattend na misa. So, inaantok-antok pa kami ng kapatid ko. Parang, alam mo yun, nandun ka sa misa, pero yung diwa mo parang kalahati lang nandun. Ito daw yung first time na properly nakinig yung nanay ko sa misa. Parang ngayon lang niya nagigets yung iba't ibang ginagawa or yung iba't ibang parts ng misa. Like, tinatanong niya kung binabasa lang ba ni Father yung Bible or like, nagsasalita talaga siya from his mind. Ngayon lang niya nagets kung bakit body of Christ yung sinasabi kapag nagko-communion. Ganto ako sa lahat ng mga events kapag kasama yung nanay ko. Ako po yung madaldal sa loob ng sinihan kasi kailangan ko i-live translate sa nanay ko kung ano yung nangyari. And ganun po yung nangyari sa simbahan. Nasa pinakalikod kami sa labas. Binubulong ko lang sa kanya. Pero if ever sobrang ingay namin, sorry po. Umattend po kami ng simbang gabi. Nagkataon lang kasi bibili kami ng puto bumbong. Hindi ko na film yung misa kasi feel ko hindi yun appropriate. Sara na yung cathedral. Lady, nakita kami. Ate, magkano po to? Light na regular, special 60. Ano po pinagkaiba nun? Yung gatas ko lang yung regular. Toppings na legit na Try po natin yung puto bumbong na binili ko. Which is special. And first time ko tikman yung puto bumbong. Oh! 맛있겠는데? 맛있겠는데? 근데 어떻게 먹어? pwede pa itong kamayan. Sinika pa ako ni ate doon kanina, yung nagbebenta ng puto bumbong. Tapos, yun, kung Koreano ba daw ako. Mas sinuggest niya sa akin yung special kaysa dun sa regular. Feel ko mas masarap nga yung special kasi may leche flan pa siyang kasama. Umma mo ba?
Andito pa yung tirang puto bumbong. Hindi ko kasi nakain lahat kasi kinamay ko lang yung puto bumbong doon. Hindi ko alam paano kainin. And wala lang, gusto ko ulit tikman para naman may mas maayos na review. Alam niyo, mas gusto ko to kaysa sa sa bibingka. Kasi fan ako ng chewy textures. I love leche flan. Pero ang tamis-tamis niya. Bakit gano'n? May nalalasahan akong cinnamon. Yung mom ko mas gusto niya daw yung bibingka. Yung kinanta ko kanina, alam niyo ba yung kantang yun? Yung kantang yun is Bibingka by Ben and Ben. May panahon na sobrang big fan ako ng Bin. Na sobrang fan ako ng Ben and Ben. Nakikinig ako sa lahat ng songs nila nun. And doon ko na-discover yung song na Bibingka. Bibingka? Yung pagkain? Bakit yun yung title ng song? Kasi di ko naman alam na parang Christmas food pala yun or related sa Christmas tradition. Medyo love song siya na simbang gabi, tapos kakain kayo ng bibingka, tapos parang meant to be na kayo, ganun. Tapos sabi ko sa sarili ko, hala, di man ako makaka-relate dito. Never naman ako umatid ng simbang gabi at kumain ng bibingka kasama ng crush. Pero, may isang part dun. Although, hindi ako nakated ng simbang gabi at kumain ng bibingka kasama ng crush ko, umatid naman ako ng misa kasama ng crush ko. And may isang part dun sa song na sobrang nag-struck sa akin, which is yung pagdating ng ama namin, ang oras huminto ng magkahawak ang ating mga kamay. Yon! Yung part na yun, sobrang totoo. Yung part ng ama namin, nagsiawit ang mga anghel. Totoo. Real. Kapag ama namin kasi, syempre hawak niyo yung kamay ng isa't isa, di ba? Kapag yung katabi mo yung crush mo, mag-holding hands kayo. Ay! Ang harot! Oh my God! Sisimba na nga lang ang harot. Tapos dun ko lang nag-gets yung para fluttery moment or like yung kilig moment na pinaparating nung song na Bibingka na mararanasan mo lang siguro sa ganung setup. Grabe! Ang ganda nung kantang yun. I love the song Bibingka. Alam nyo, ngayon lang ulit ako umattend ng misa and hindi ko alam kung dahil ba simbang gabi, pero bakit nag-iba na yung tono ng mga songs? Yung ama namin parang bumilis, tapos yung Cordero ng Diyos parang bumagal. Ganun ba yun? Nagbago na ba? Alam ko yung lyrics, pero hindi ko alam yung tono. Hindi rin ako nakasabay sa pag-awit. It was a very fun experience. Parang siyang childhood nostalgia kasi big part talaga yung simbahan sa paglaki ko nung elementary. It was a good experience. Paano kami uwi? Hindi ako marunong umuwi. May jeep pa ba ng gantong oras? Nagulat ako nung umattend ako ng misa na naalala ko pa rin yung parang mga sinasabi, yung mga responses. Halala ko pa rin kahit ang tagal ko nang di umattend ng misa. Hindi ko alam, parang may it felt really nice. Kasi naging malaking part nga yung misa sa childhood ko or like growing up, school days ko. Parang may sense of familiarity or comfort akong naramdaman dun sa misang yon na parang hindi ko in-expect na mararamdaman ko. Kasi dati, grabe, nung bata talaga kami, antok lang talaga kami sa misa. Grabe, ang sarap sa feeling. Ang hirap i-explain. Hindi ko ma-explain, pero ang sarap sa feeling. It wasn't a planned experience, pero I'm glad it happened. Malapit na matapos yung simbang gabi ritual kasi hanggang 24 ata yun. On the way to completion ba kayo sa simbang gabi nyo? Or hindi? Anyway, that's it for today's video. I hope you enjoyed this chika session na may sumusulpot na mini vlogs. Ayun lang. See you again in my next video. Bye! Safe to say, after naman po na misa na yun, todo lakad kami ng mom ko hanggang sa may sakayan. Kasi di talaga namin alam kung saan yung sakayan. Inabot kami hanggang dun sa may rob eh. Tapos, sobrang sakto, yung jeep na kailangan namin sakyan. Kami na yung huling sumakay bago siya umalis. And feel ko yun na yung huling jeep. The timing of it all was amazing. That day was just about timing talaga. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Plus up, plus up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute.